Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin at muli po ay nagagalak po ang aking puso at muli po tayong makapag-share po ng mahalagang aralin po tungkol po sa ating pong topic ngayong hapon na ito. At base po sa ating topic, meron po tayong mahalagang pag-aaralan. Ang pinamagatan na kung saan ito po ay ang pangalan ng Diyos, ang mga pangalan ng Diyos. According dun po sa chapter po na kung saan ay nandun po tayo sa God the Father, then theology proper. Bago po ako mag-umpisa ng aking pong pag-share o pag-discuss po ng ating aralin, samahan niyo po ako manalangin. Panginoon Diyos, sa inyo po ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pagpapala, at lahat ng karangalan. Sa iyo lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang habag at awa mo ay hinihingi po namin. Nawa, Lord, ay padalan niyo po at padalhan po kami ng kaalaman at pahiramin ng karunungan upang magamit namin, upang mabigyan ka namin ng pinakamataas na karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, again, ang title po ng ating topic ngayon ay ang mga pangalan ng Diyos. So, doon po sa ating pong ginagamit na libro o na reference, according po dun sa MacArthur Essential Doctrine, according to kay Dr. John MacArthur, meron po dong isang topic. Actually, ito po yung kasunod po nung lesson po natin last week, ang mga pangalan ng Diyos. So, ang pangalan po ng ating Panginoon ay ito po ay mga biblical expression. Ano po? Sabihin po, ito po ay kapahayagan o ipinapahayag ng Biblia para sa buong katangian po ng Diyos. Na ang pangalan po ng ating Panginoon ay tumutukoy sa kanyang pagkatao, sa kanyang katangian o yung katangian ng Diyos, na kung saan ang ating Panginoon, ang ating batong tanggulan, ang ating kanlungan, ang ating kuta, ang ating pastol, bilang ating hari at ang ating manunubos. So, pinapaunawa po sa atin at pinapahayag po ng Biblia na ang ating Panginoon, siya bilang siya ay Diyos na mawain mabait at mapagmalasakit. So, sa pamamagitan po ng pinapahayag po ng salita ng Diyos, pinapahayag din po doon kung sino po ang ating Diyos. Nagpapakita kung ano siya at kung sino siya ayon sa kanyang pangalang ibinigay po. Kaya naman tayo mga Kristiyano ay responsibilidad po natin na talagang alamin at taguyod ang reputasyon at ang kaluwalhatian ng lahat na ipinahihiwatig ng mga pangalang nabanggit at babanggitin po natin. So, napaka-importante at napakahalaga po ng mga pangalan ng Diyos ayon sa Biblia, dahil ito po ay nagpapakita kung sino ang Diyos sa kanyang sarili, sa kanyang mga ginagawang aksyon sa loob ng kanyang sarili at mga kaugnayan sa kanyang nilikha. Sapagkat ang Diyos natin ang siyang may hawak at lumikha ng lahat ng bagay, maging buhay po natin. Kaya naman nararapat po natin, since siya po yung may-ari, kaya marapat lamang po na alamin at kilalanin po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos sa makabibliang paraan. Ang pangalan po ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang personal na bilang Diyos, kanyang personality, ayon sa kanyang pakikitungo sa tao, ayon sa panahon na kanyang itinakda, ay katumbas na kung paano ang pakikitungo ng isang tao rin naman sa Diyos. Okay, so babasahin po natin yung Malakay o Malakias chapter 1 verse 11 at yung verse 14. Sabi po ng verses, iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa, mula silangan hanggang kanluran. And then sa last part nung ating pong verse na nabanggit, sa verse 14, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Okay, so dun po sa ating pong verse na binasa, so dun sa binanggit, lahat ng mga bansa, bawat bansa na ang kanyang pangalan ay igagalang at iginagalang. Since tayo po kabilang sa bansang nakakakilala sa Diyos, ay natural lang po na tayo po ay magbigay ng paggalang sa Kanya
sa kanyang pangalan. Ako'y isang haring dakila, ayon po sa verse na ito, ang Diyos, ako'y isang Diyos o isang haring dakila at kinatatakutan ng bansa. Sapagkat nagagawa po niya ang lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan, sukdulan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Okay, so base po sa ating mga naunang pinag-aralan, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay, may buhay o walang buhay, nakikita o hindi nakikitang mga bagay, siya po ang may gawa, siya po ang gumawa. Ayon naman sa mga awit, chapter 138 verse 2, pakinggan niyo po mga kapatid. Sa harap ng iyong templo ako ay sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. So, ganun po yung nararapat nating ipakita sa Kanya, sa harapan ng ating Panginoon. Na tayo'y sa Kanya yuyukod, magbibigay galang, magpupuri sa Kanya, pupurihin ang Kanyang pangalan. Hindi lamang pupurihin ang ating mga labi, maging ang ating puso at buong pagkatao at buong buhay po natin. Dahilan sa Kanyang pagmamahal at pag-ibig at sa Kanyang dakilang katapatan. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Maging Kanyang pagiging Diyos na siya'y tunay na dakila, pati ang Kanyang kautusan. So, ganun po yung Kanyang pinakikita ng verse na ito, ng passage na ito, na nagpapakita ng buong pagsamba, paggalang, pagpupuri sa Kanyang pangalan. So, ganun po natin na talagang pine-precious yung pangalan na isinad po ng Word of God. Next, si Yahweh at yung pinagsamang mga nabuong pangalan mula sa dalawa o higit pang mag-ibang pangalan. Pero ang akin pong babanggitin ngayon ay yung salitang Yahweh. Na kung saan itong salita na Yahweh, ito po yung pinakakaraniwang pangalan. Ayon po sa reference natin po na meron po tayo, 6,800 times. Yun po yung ulit, kung ilang beses na ulit po yung salitang Yahweh o para sa Diyos. Na itong salitang Yahweh ay nagmula sa tetragrammaton. Pag sinabi po nating tetragrammaton, ginagamit po dito yung 4 na Hebreong katinig na isinalin sa English bilang YHWH. Okay? Sa sinaunang wikang Hebreo po, kung saan na isinulat ang lumang tipan na walang patinig sa alpabeto nito. Sa nakasulat nanyo, ang sinaunang Hebreo ay isang consonant lamang na wika. Sa original na Hebreo, ang pangalan ng Diyos ay isinalin sa YHWH, kung minsan ay nakasulat sa mas lumang estilo bilang YHVH. At ito ay kilala bilang tetragrammaton o nangangahulugang 4 na letra. Sa iba pong mga versions ng translation ng Bible, yung pong salitang Yahweh ay ginagamit po nila ay Jehovah. Na kung saan ito naman po ay nakatranslate ang salitang ito sa salitang Lord o Panginoon. At lahat po yun ay nakasulat ng capital letters. Ang pangalang Yahweh po, mga kapatid, ay tumutukoy po sa pag-iral po ng Diyos o yung tinatawag po natin na God's self-existence. Then, ang pangalang ito o yung pangalan ng Diyos na ginamit ay sumasalamin naman po sa Kanyang pagkatao. Na ang Diyos ang siyang tanging may sapat na pagkatao, na ang Diyos lamang, siya lamang ang may buhay sa Kanyang sarili. At ito yung mahalagang kahulugan na tinatawag po natin na tetragrammaton. Sabi po ng Exodus chapter 3 verse 13 to 15, doon po ay pinapakilala po ng Diyos ang Kanyang sarili sa nagniningas na maliit na puno o burning bush kay Moses. Sinabi niya, bilang ako'y ako nga. At ako nga sa 3:14 ng Exodus. Okay, so meron pong maliit na nagniningas na puno, apoy na maliit.
Yung burning bush, ito po ay isang klase ng halaman na kung saan mas maliit kumpara sa puno na marami po itong mga sanga, ano po. At pinapakita po doon yung burning bush, nagre-represent po ito ng God's intention to destroy sin. Yung pong symbolism po ng burning bush. Sabi po ng isang article from Milan cited in Langston. At sinasabi po na ang pangalang ito, yung Panginoon o yung Yahweh, ito po yung pangalang itatawag sa ating Panginoon o sa ating Diyos magpakailanman, ayon po sa Exodus 3:15. At bagamat ang pangalang ito ng Diyos ay kilala bago ang panahon na kung saan nakita ni Moses ang nagniningas na maliit na puno. Halimbawa po sa Genesis chapter 4 verse 26, sabi po, si Seth ang ama ni Enos noong nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Then sa Genesis chapter 5:29, sabi po dito sa verse na ito, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap, kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Right, then sa Genesis 9:26, sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Okay, another one, sa Genesis 14:22, sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. So pagpapakita lang po na yung mga verses na ito, yung salitang Yahweh o yung Panginoon ay kilala na po ng mga nauna pong mga ninuno po natin nung panahon pa sa Book of Genesis. Okay, kay Shem, kay Abraham, kay Noe, kay Enos. Then doon na nga po sa panahon ni Moses nagpakita sa kanya si Yahweh. Ganon din nagpakita po ang ating Panginoon, ang ating Diyos kina Abraham, Isaac at kay Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero subalit sabi niya, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. At ito po naman ay binanggit sa Exodus chapter 6 verse 3. Okay. So ang paliwanag po doon kung bakit hindi po siya nagpakilala sa pangalang Yahweh, sapagkat nung mga panahon na yon, itong mga patriarka ng Diyos, hindi na tunay na naiugnay sa Diyos nang may lubos na pangunawa na Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya ganoon din naman nung mga panahon na after na ma-exile o may tapon ang mga Israelita sa Babylonia, nagumpisa ang mga tao sa Israel dahil sa kanilang paggalang, di umano ay inihinto nila ang pagbigas ng pangalang Yahweh, na kapag ang CP o yung teksto ng Biblia ay binabasa ng pasalita, sa halip na Yahweh ay karaniwan nilang ginagamit yung Hebrew word na tinatawag po nila na Adonai. At ganoon din naman, iginagalang naman po ng mga translator ng Word of God ng Old Testament, tinatawag pong Greek Septuagint, kasi yung pong Hebrew, tinranslate po nila sa Greek. Yung mga translator po doon, ang tawag po Septuagint. Sila po yung mga nagsulat, mga writers ng New Testament, but they are all under the inspiration ng Holy Spirit. At sa kanilang tradisyon ng mga Israelita na nakakaunawa ng salitang Griego, ay gumamit sila ng another word na Kyrios or Panginoon. So, yun po yung naging history po ng paggamit po ng mga words pagdating po dun sa salitang Yahweh, then yung Adonai, then yung Lord, yung Kyrios or yung Panginoon. Okay. And meron pong another system, may isa pong sistema ng pagtuturo ng lengguwahe po ang mga Hebreyo sa Israel. Ang tawag po doon ay Masoret.
Ito po isang sistema ng pagtuturo ng patinig para sa Bibliang Hebreo po, no? Na kung saan itinuturo nila yung YHWH gamit ang mga patinig mula sa pangalang Adonai. So again, ito pong Masoretes, ito po'y grupo ng mga Jew, ang mga skriba na mga Hudyo na tumutulong po sila para manatili o ma-preserve po yung text o yung Word of God, yung Bible ng Old Testament. Okay, galing po sa Lumang Tipan. At itong mga grupo ng Hudyo na ito, ayon sa kasaysayan, yung salita ng Masorete ay nagmula sa sinuunang salitang Hebreo, okay, na kung saan ay tumutukoy sa obligasyon ng mga Hudyo na tuparin ang tipan sa Diyos. Okay, bilang karagdagan po ito, yung kahulugan po ng Yahweh ay mahalaga para sa theology, na kung saan ito pong salitang ito ay nagmula sa pandiwang Hebreo para sa pagiging, ang words po na ginamit ay Haya, H-A-Y-A-H. Ang pangunahing kahulugan po ay Yahweh, or siya ay, or He is, o sabi niya is siya ay, or He will be. Sa English naman po yun. Kumbaga po, pinapahiwatig po ng pangalan na ang Diyos ay tunay na dalisay at ganap na may sapat na kakayanan para sa kanyang sarili. Okay. So yung kanyang pangalan na Yahweh ay pagpapahiwatig na siya ay walang simula, walang katapusan, at palaging mananatili kailanman yung kanyang presensya po, yung kanyang presence. Okay, kumbaga, pagka tingnan po natin sa English is that yung salitang Yahweh o yung ang Diyos bilang siya ay He is pure being and who is perfectly self-sufficient. Okay, siya lamang po yun ang makakagawa po nun, hindi po siya nag-e-exist na umaasa, nagdedepende po sa iba. Kumbaga po siya po ay self-existent from all the eternity, from eternity past and into eternity future. So ganun din po pinapahiwatig po ng pangalang ito nung salitang Yahweh, yung kanyang pagiging matatag bilang siyang Diyos kahit sa gitna ng pagbabago ng mga kalagayan sa kanyang paglikha o paglalang. Halimbawa, sabi po sa ating reference, siya bilang si Yahweh, siya ay naroroon bilang number one or una, bilang siyang tagapagpahayag ng kanyang sarili at ng kanyang kalooban. Or the revealer of himself and his will. Kumbaga, pinapahayag po ng kanyang sarili or yung kanyang kalooban para sa atin ayon sa salita po ng Diyos, ayon sa Biblia. Pinapahayag po ng Diyos kung sino po siya. Yun po'y base po sa 4 pong paraan. Una, pinapahayag po niya yung kanyang sarili ayon sa kanyang mga nilikha. Sa Romans chapter 1 verse 19 to 20, sabi po, the heavens proclaim the glory of God, the skies display His craftsmanship, day after day, they continue to speak, night after night, they make Him known. Kumbaga po, nakikita po dinideklara po ng Diyos sa pamamagitan po ng paglikha niya, yung kanya pong kaluwalhatian, maging ang kalangitan, sabi po ay araw-araw patuloy na nangungusap ang ating Diyos ayon sa kanyang paglikha. So isa pong paraan nito na ipinapahayag po ng Diyos ang kanyang sarili ayon sa kanyang paglikha. Pangalawa po ay yung pagpapahayag po ng Diyos kung sino po ang Diyos, sino po siya, ay isinulat po sa ating mga puso or written on our hearts. Sapagkat ang lahat po ng tao ay binigyan po ng budhi, ng conscience. It means yung pong isip at puso ng tao, yun po yung kaugnay na words po ng budhi, yung isip at puso ng tao na kung saan ay sumasaksi tayo sa pagkakaroon ng Diyos. Na talagang may Diyos ayon sa kaisipan
na ibinigay ng Diyos sa tao mula sa Diyos. Then, sa pangatlo po ay pinapahayag po ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita at kanyang katauhan. Yung katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Sabi po ng verse ng chapter 1 verse 14 ng John 1:14, God has revealed Himself to us the most clarity and detail in the person of Jesus Christ. He is the living, breathing flesh and blood, the human representation of God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So, yun po yung kanyang ginawang pagpapahayag po sa ating mga tao, no? Yung kanyang kung saan nagpakilala po ang Diyos ay nagkatawang tao, na siya'y nabuhay, okay? May tunay na may dugo at laman, bilang siya yung pinaang representation o God representation para sa ating lahat. Sabi ni John sa Gospel of John, the Word became flesh and made His dwelling among us. Na ang salita ay naging tao at namuhay kapiling natin. Nakita natin, sabi niya, ang kanyang kaluwalhatian. Okay, ang kaisa-isang anak ng Diyos na mula sa Ama, punong-puno ng biyaya at ng katotohanan. John 1:14. Sa pa pong verse na pagpapatunay po na pinapahayag po ng Diyos kung sino ang Diyos, na siya nireveal niya yung kanyang sarili sa atin sa Galatians chapter 4 verse 4 and 5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae, si Jesus, si Lord, at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. Okay, so yun po yung ilan sa mga principle na talagang ang Diyos mismo ay nagpahayag ng kanyang sarili sa atin. Una, again, sa pamagitan po ng kanyang mga nilikha. Okay, pinapahayag po ng Diyos kung sino siya ayon sa kanyang nilikha para sa atin. Then, binigyan niya tayo ng conscience sa puso natin, sa ating isip. Okay, para malaman natin na talagang merong tayong pagsaksi o na meron talagang existence ng Diyos. Pangatlo, pinatunayan ng Diyos na ang Diyos ay nagkatawang tao sa katawan ni Hesukristo. At yung pangapat, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po yung marahil na pinakamaganda at mainam at dakilang paraan upang makilala po natin yung katauhan o yung pagkatao ng ating Panginoong Hesus bilang siya ay Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay purong salita ng Diyos mula sa Diyos, ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, yung Biblia, paraan ng Diyos para ipahayag ang kanyang sarili, ipaalam, ipaalala, ideklara na talagang nag-exist at meron Diyos na siyang eternally talagang meron ng Diyos. From eternity past to eternity future.